Magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan o pagpalang araw Pilipinas. Ako si Romeo Mataak Jr. ng Presidential Communications Operations Office, Philippine Information Agency at live po tayo ngayon dito sa Port of Laylay, kung saan ay naghahanda na po ang mga kabataan, ng ilang mga kabataan dito po sa kanilang lugar para naman po sa kanilang gagawing programang Life is Beautiful. Kakapanayamin po natin ang isa sa mga kagawad ng nasabing barangay at ito po ay kumakandidato rin bilang konsehal ng Bayan ng Buwak, si Kagawad Jolo Hermosa. Magandang araw, Kagawad. Welcome po sa ating live na pagtatanghal kung saan ay ating papakita ang mga pinakahuling kaganapan nga po sa ginagawang paghahanda naman ng kanilang proyektong Life is Beautiful. Kagawad, ano ba ang konsepto nitong Life is Beautiful? Ang konsepto po nitong aming Life is Beautiful po is para po ma-showcase ang mga talent po ng Marinduqueños locally po. Ito po ang kanilang mga ginagawang murals, paintings ay free. Libre po nilang inaalay sa atin para mapakita po sa ating mga Marinduqueños at makahikayat po sila ng iba pang mga talent artist na nahihiya. Nahihiya lang kasi yung doubt sa sarili minsan kasi minsan talaga hindi natin masasabi na yung iba kasi pag yung hiya yung nagpipigil sa atin para may ilabas yung ating talento. So sila po yung mga naging kasama namin para maakit namin po yung iba pang mga talent artists na maibahaging kanilang talento. Tsaka meron pa rin po kaming mga iba pa pong programs yung pong sa mga banda. Okay. Mamaya, pag-uusapan natin yung iba pang mga nakalatag na programa. Pero puntahan natin mismo at ipakita natin yung mga ito po ay behind the scene ng kanila pong ginagawa nga na proyekto na Life is Beautiful. Ito, pakita natin ang gaganda ng mga paintings. Ano bang tawag dito? Mural ba ang tawag dito? Murals, mga mural painting. Ito, isa po ito sa nakatakdang ilatag dito po sa may bahaging harapang bahagi ng Port of Laylay. Mamaya ikakausapin pa na natin si Kagawad Jolo. Pero ito, dahil sabi ni Kagawad Jolo, ito yung mga volunteer, so pro bono itong kanilang ginagawa nito. Ito ay talagang proyekto na mula sa kanilang puso. Kaya tatanungin natin ng isa sa mga painter baga ang tawag doon, isa sa mga gumuguhit, ano ang kanyang, tayo ka dito. Anong pangalan mo? John Lay Mayorga. John Lay Mayorga po. John Lay Mayorga, taga saan ka? Bunganay po. Taga Bunganay. Ilang taon ka na? 18 po. Okay. Ano itong ginuguhit mo? Makikita po dito sa akin ginuguhit ng Life is Beautiful. Paano mo may papaliwanag na yung buhay ay maganda? Sa pamamagitan po nitong aking subject na babae na nakangiti at ang kanyang paligid na puno ng mga kulay, sari-saring kulay. So basically ito po hindi pa tapos kaya hindi pa natin masyado ma-appreciate kaya ongoing pa po kasi yung pagguguhit nila pero nakikita natin yung dedikasyon nila. Tanungin natin bakit si Mr. Mayorga ay nakibahagi sa proyektong ito. Ano yung nag-trigger sa iyo? Ano yung naging dahilan? Miski pro bono, walang bayad, nandito ka at pinapakita mo yung iyong angking talino. Upang ibahagi po ang aking talento at makahikayat pa ko ng ibang artist na ipakita ang kanilang talento kahit na ito ay walang bayad at galing sa puso. Wow, ang ganda naman ng kanyang sinabi, galing talaga sa puso. So, siguro, imbitahan mo itong mga ginagamit nyo na ito, sapat na ba yan? Saan ang galing yung mga materyales na ginagamit nyo sa pagpipinta? Yung po mga pintura ay sarili po namin tapos yung plywood po ay provided ng ating barangay po. Wow, na-amaze po ako despite of the limited resources, nandito pa rin yung ating mga kababayan, despite na sila po yung gumastos para po dito sa mga pintura na ito na ginagamit na ito, at despite still, very eager po sila na ipagpatuloy at ipakita ang kanilang talento para sa ating mga kababayan at maging makulay at maging maganda ang pagunita natin ng Moriones Lenten Rights 2022. Kaya naman natin pong sinasaluduhan ang mga opisyales at mga
Okay, so medyo nagkakaroon na lamang tayo ng technical problems dahil medyo mahina po ang kanilang internet signal dito sa lugar, ano. Pero dahil kulog pala yung area. Pero kagaya po nung sinabi natin kanina, ano, natutuwa tayo sa pamunuan ng Barangay Laylay, of course sa pamumuno. Ito. So muli po tayo nagbabalik sa atin pong pagtatanghal kung saan ay live na live po tayo dito sa Barangay Laylay, dito po sa Port of Laylay. At tinitingnan ho natin at kino-cover ho natin yung ginagawang paghahanda noong mga nag-volunteer para po dito sa kanilang proyekto na Life is Truly and Indeed Beautiful. Isa ito sa mga artist, ito gumuguhit ngayon. Anong pangalan mo? John Ray Sulaybar po. Gaano ka nakatagal nagaguhit o nagapinta? Almost 1 year pa lang po sa pagpipinta po. Ano yung gusto mong ipakita dito sa iyong ginagawang ginuguhit na ito? Isa po itong abstract na hinaluan ko rin po ng nature. And yun po. Tingin ka sa camera para makita ang kagwapuhan mo. Ayan. So, bali, kumusta naman? Masaya ka ba? Dahil kahit sa pamamagitan nito, ang tagal din natin sa ilalim ng pandemya at because of this project, nailalabas nyo ngayon yung inyong husay at inyong talento. Opo, okay naman. Masaya naman po dahil ngayon din lang po ako nag-testing, mag-mural ng ganito kalaki. And yun, ayos naman po. Kumusta yung pakiramdam mo? Masaya po talaga sobra. Nakasama ko yung mga artist na, gaya nila, local artists. And yun, na-express ko rin po yung talent ko dito. Yun lang po. Ikaw ba ay binabayaran o binayaran dito? Hindi man po, voluntary po ito. At free po at yun lang. Kakatuwa naman, ano. So, makakapag-create. One thing I realize, mga kababayan, is makakapagawa pala tayo ng ganito kagagandang mga proyekto kahit through volunteerism lamang dahil ang dami palang willing na mag-participate at maging kabahagi ng makabuluhang gawain na ito. So ito naman ito yung pinakaunang babae natin na makakapanayam. Anong pangalan mo? Ay, ako po si Ma'am Sheen, Christine Lumalang po. Oo. At taga saan ka? Tagagasan? Bunganay po. At taga Bunganay. So natutuwa kami dahil kabahagi ka dito. Ano itong gusto mong ipinta at ipakita naman sa ating mga kababayan? Ano yung output nito? Actually, parang mostly, pare-pareho na yung concept namin na merong face and then surrounded by beautiful surrounding which expresses the beauty of life. Yun yung namin, focus. So, bakit ikaw nainganyo na mag-join dito sa gawain na ito? Free, wala namang bayad. Kukuha ng oras mo, kayo pa pala yung bumibili ng pintura, though ang provided ng barangay ay itong malaking tabla na ito. Pero ano yung nag-trigger sa iyo? Bakit despite of those limitation, nandito ka to showcase your talent? Actually, we are one group, the Marinduque Artists. We have the group chat at meron po nag-invite doon. Then, since malapit lang naman ako, tapos minsan lang din nakakalabas because I'm working from home. So, I grabbed the opportunity at the same time, another chance to express what is needed and what is needed during this pandemic. Yes po. So, ano yung mensahe na gusto mong ipaabot sa mga local artists na kagaya mo? Sa mga kapwa namin artists, dito sa Marinduque, don't be afraid to flaunt what you have. Draw and draw. Yes, express yourselves through arts. Not just in visual arts, but also you can dance, you can sing, and you can express the beauty of life through it. Wow. Life is truly beautiful. So maraming salamat and good luck, and we're looking forward na makita ito pagbalik namin dito sa pagsisimula ng inyo namang gawain. So ito, at babalik tayo, pakita muna natin lahat ng ginagawa. Sobrang busy sila despite ng kainitan. Hindi ko alam kung meron pa silang sila na rin siguro yung bahala sa kanilang mga mga pagkain at pananghalian, pero baka naman nanawagan tayo sa ating mga pakita naman kayo ng suporta sa ating mga local artists, sa ating mga artists in particular. So babalik ko tayo kay Kagawad Jolo dahil hihingan pa po natin ng ilan pa pong mga update. Dito tayo kailangan kasi dyan ay mahina ang signal. Dito tayo. Kagawad,
Eto nga at medyo malapit na rin itong matapos, malapit na rin nating pasisimulan ang gawaing ito. Siguro, bigyan mo kami ng overview maliban doon sa pinag-usapan natin kanina. Ano pa yung mga inaasahan at mga nakatakdang gawain para naman dito sa Port of Laylay o dito sa Barangay in Laylay in particular? Good afternoon po ulit sa inyo lahat. Bale, sa darating pong Lunes, mayroon po kaming mga opening po dito. Bale po yung opening po namin ay magkakameron po kami dito ng mga stall owners na magtitinda po ng mga pagkain, tsaka po meron din po kami ditong kaunting mga inuman po. Tapos during that time po may mga banda po kaming tutugtog, mga kanta po na live bands. Tsaka po meron din po kaming binigay na pagkakataon para rin po sa mga local artists na yung kumakanta po, tsaka mga yung about po sa music na mabigyan po sila ng pagkakataon ng para ma-showcase po nila yung kanilang talento. Sila rin po yun, parang ganito rin po about sa mural na libre rin po yung kanilang serbisyo para maibahagi po sa atin. Yung pinakang mission po nitong event is ma-showcase po yung mga talento po ng mga Marinduqueños. So basically, on Monday na ito magsisimula, ano? Okay. Anong oras? Mag-i-start po kami siguro po mga 4 p.m. onwards na po yun. Daily po siya until Sunday, maliban lang po sa Saturday po. Okay. So yung mga banda na mag-perform dito, everyday din siya. Yes po, everyday po. May mga naka-line up na po kami. Except ba ng Friday? Yes po. Dire-diretso lang talaga siya. Walang putol. Opo. Tuloy-tuloy po siya. Kaya invite ko na rin po kayo na dumayo po dito sa aming Laylay Port Expo / Life is Beautiful 2022 po. So may nais ka bang sabihin sa mga organizer at the same time dito sa mga nag-volunteer na mga kabataan at mga kababayan natin para maging matagumpay o magiging matagumpay ang gawain ito? Nagpapasalamat po ako sa lahat ng bumubuo at saka lahat po ng sumusuporta, lalong-lalo na po dito sa ating mga volunteers na kung wala po kayo ay wala pong Life is Beautiful. Yun lang po, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, siguro kunin na natin ang pagkakataong ito dahil ikaw din naman isa sa napakasipag na nakita ko sa loob ng mga nakalipas na mga taon at nasubaybayan ko ang kanya pong paglilingkod na ginagawa para sa ating mga kababayan, malayo o malapit. Itong si Kagawad Jolo Hermosa ng Barangay Laylay ay talagang tumutulong at nagbibigay ng inspirasyon para sa ating mga kababayan at the same time lalo tigit sa mga kabataan na kagaya mo. Okay, at hindi po lingid sa kaalaman ng mga kababayan natin, particular dito sa bayan ng Buwak, ikaw ay nag-file ng iyong candidacy bilang konsehal ng bayan ng Buwak. Siguro kunin mo na rin ang pagkakataong ito dahil alam mo, sabi ko nga po, bibihira yung mga ganitong tao at bibihira ko din naman itong makapanayam. Bagamat sinasabi ng ilan na kailangan mabigyan lahat sila ng pagkakataon, pero ito yung pagkakataon na gusto nating ibigay para kay Kagawad Jolo dahil kitang-kita nyo naman po, wala namang iba na kagawad o wala namang ibang mga konsehal ngayon na tumutulong dito sa ating mga kabataan, lalong-lalo na dito sa mga artist na ito, kundi ang mukha at figura ni Kagawad ang nadat na natin dito sa kanilang lugar. Kaya bibigyan kita ng pagkakataon na ipaabot sa ating mga kababayan yung iyong layo ng pagtakbo at bakit nais mo pang mapalawak ang iyong gagawing serbisyo, hindi lamang dito sa Barangay Laylay, bagkos ay sa buong bayan ng Buwak. Isang magandang hapon na po sa inyong lahat. Gusto ko pong kunin itong pagkakataong ito dahil bagamat hindi po ako preparado dahil nagulat po ako na nandito rin po sila dahil meron po silang naging program dito about sa Rotary po na meron po silang project about po sa Laylay, yung kanila pong topic kanina. Nais ko pong magpasalamat, sir, sa inyo pong binigay sa aking pagkakataon para sa akin po kasi ito ay napakalaking bagay. Bakit po? Kasi ako po ay isang independent na kandidato. Limitado lang po ang aking resources. Dahil po sa
pagiging 4 na taon ko pong pagiging kagawad ay napakaliit lang po ng aking sinasahod kada inunaryo po kada buwan. Sana po ay mabigyan niyo po ako ng pagkakataon na suportahan para po sa labang kong ito sa darating na May 9 election 2022 po. Hindi man po ako yung kandidato na merong kayang iabot tuwing dumarating sa inyong barangay. Ang kaya ko lang pong ibigay sa inyo ay serbisyong totoo lamang po at galing sa puso. Yun lamang po. Maraming salamat. Bakit ba, Kagawad Jolo, ikaw ay nag-decide na kumandidato sa konsehal ng bayan? Bukod po sa gusto ko pong tumulong sa mga tao at mapalawak po yung aking matulungan, gusto ko rin pong maging parte ng magandang pamumuno. Gusto ko pong ibalik yung pong salitang pagiging volunteer. Ang pagiging volunteer po talaga ay, ito po talaga ay yung wala ka pong mapapakinabangan. Yung sinabi ko pong mapapakinabangan ay yung wala pong bayad. Isa po ito sa napansin ko na matagal na pong panahon na tuwi po kasing minsan kukuha kami ng tao, laging may hinihingi silang kapalit. Minsan naghahanap ng bayad. Ito po yung gusto ko sanang palawaking ulit na mabuhay sa puso ng bawat mamamayan na pag sinabi pong volunteer, ialay po talaga natin yung sarili natin. Maging parte po sana tayo ng pagbabago. Ako po naniniwala po ako na hindi pa po huli ang lahat. Basta simulan lang po natin ngayon yung pagbabago. Yun lang po. Ano ba yung mga pangunahing plataforma na inilalako mo sa ating mga kababayan? Sa plataforma ko po, ang unang-una ko pong inaano ay yung sa kalusugan. Sa daan po nating pandemya, alam naman po natin kung ano pong ating pinagdaanan. Nais ko po dito na magkameron po tayo ng karagdagang pondo para sa ating pong mga health workers, lalong-lalo na po sa BHW, yung po tinatawag na barangay health workers. Kasi sila po yung talagang hindi nabigyan ng halos pagkakataong makilala kasi sila po yung talagang direkta na nakaano sa mga tao. Sila po yung direktang unang tumutulong at tumutugon sa mamamayan ng bawat barangay. Kasi po yung kanila pong sinasahod kada buwan ay napakaliit po kumpara po sa mga yung pong workload nila ay talagang sobrang nakakaawa po, sobrang dami ng ginagawa nila pero napakaliit po ng kanilang insentibong nakukuha. At saka po, ang isa ko pa pong gustong pagtuunan ng pansin na plataforma po ay ito pong sa mga agrikultura. Napakarami pong lupain natin dito sa bayan ng Buwak, pati na rin po sa buong Marinduque. Napakalaki pong mga lupain na hindi man po napapakinabangan dahil unang-una po ay kulang sa patubig. Yun po yung gusto ko pong bigyan diin. Pero meron pa rin po akong ibang plataforma. Ahaba po pag madami masyado. Ano yung inspirasyon mo sa kabila ng kakulangan ng mga resources sa pagtakbo? Yung iba ngayon, nandyan ngayon sa mga barangay at busy sa pag-ikot sa mga kanayunan. Pero ikaw nandito at nakatutok sa mga kabataan, sa mga volunteer youth na ito. Ano yung nagbibigay sa ng inspirasyon para magpatuloy at para labanan ang malakas na puwersa nung ilan sa mga kalaban mo na kumakandidato sa kapares na posisyon? Salamat po ulit sa katanungan. Unang-una po ay Diyos po yung aking inaasahan. Pangalawa po ay yung pong sarili ko. Ikatatlo po yung mga naniniwala sa akin at sumusuporta. Una po sa Diyos ay nagpapasalamat po ako at binigyan niya po ako ng ganitong kalooban, lalo na po sa kalusugan. Kahit po yung sobrang pagod, init, ulan, ay nakakayanan po ng aking katawan. Tsaka gusto kong gusto ko pong samantalahin ang pagkakataon na pasalamatan po lahat po ng nasuporta sa akin dahil minsan po talagang nasa part na po ako ng hindi ko po alam kung paano magpapasalamat dahil hindi ko po inaasahan yung inyong suporta. Sobrang dami po ng suporta na bigla na lang po dumadating na hindi ko po alam kung kanino galing.
Hindi ko po alam kung kanino nagmula. Bigla na lang pong merong ganito na darating. Lubos po ako nagpapasalamat sa inyo dahil binigyan niyo po ako ng lakas ng loob at saka salamat po sa inyong tiwala dahil alam ko pong yung pong tulong ninyo ay hindi man po masasayang. At saka isa lang po yung masasabi ko, hindi ko man po ito mabalik sa inyo, personal, yung inyong tinulong sa akin. Kung sakali man po ako'y palarin, ito po ibibigay ko sa mas nangangailangan. Yun lang po. So sabi nga po, gulayat man ang iyong kakalabanin, nandyan si Konsehal o si Kagawad Jolo para ipagpatuloy ang laban ng bayan o ng Barangay Laylay. Okay, so maraming number, ano ka sa balota? Number 4 po ako sa balota. Kunin mo ng pagkakataon na ito, nandito ka na rin lamang, go ahead. Nagpapakilala po ako sa inyo para sa hindi nakakilala sa akin. Ako po si John Oliver Hermosa, totoong pangalan, pero mas kilala po sa Jolo Hermosa. Kumakandidato po ako bilang konsyal ng Bayan ng Buwak. Number 4 po ako sa balota, independent po na kandidato. Thank you so much at Kagawad Jolo. Ito po yung aking pinasasalamatan ng personal dahil sa mga nakalipas na mga taon ng pagbibigay ho natin ng mga kabuluhang impormasyon sa ating mga kababayan, isa si Kagawad Jolo Hermosa sa nagbibigay po sa inyo ng update para po sa ating mga kababayan. At saka tuwing meron pong mga sakuna dito sa bayan ng Buwak, nakakaabot nga ni po ito hanggang Gasan at Buenavista, hanggang Torrijos pa po ay pag meron siyang nababalitaan, lalong-lalo na yung may mga sakuna sa kakalsadahan, nandyan po agad si Kagawad Jolo Hermosa. At ako po ay saksi at nagpapatotoo sa kung gaano kahusay at kagaling maglingkod sa ating mga kababayan. Wala man pong perang katumbas. Maliit man po ang halaga at wala man, nandyan si Kagawad para po magsilbi sa ating mga kababayan. So, thank you so much, Kagawad. And we are looking forward sa mas malaki pang responsibility na iyong tatahakin. Pero nakikita na po natin, mabalik po tayo dito sa ginagawa. Thank you so much sa ginagawa nilang paghahanda para sa nalalapit na proyektong ito na Life is Beautiful. Medyo nagkakaitsura na yung ilan, kita nyo po yan, naganda na. Ito kanina parang hindi nakangiti, ngayon unti-unti nang humingiti. Tapos ito, ang ganda rin ng ito, pakita nga natin ito, kanina pa natin. Ito ang pangalan mo, tehrap ka dito. Masiyahin ito. Ay, maku, baka mawala naman tayo ng signal. O game, pag siya rin tinututukan natin na wala ng signal, anong meron sa kanya? Joke lamang. Anong pangalan mo? J. Morgan po. J. Morgan. Morgan? Yes po. Tunog mayaman yun Okay. O sige, anong, taga saan ka? Ilang taon ka na? Malibago po. Bago. Galing ka, paano ka napunta naman napadpad dito? Parang yung mga co-artist ko din po, nag-invite din po sila. Okay, so anong pakiramdam mo na nasa-showcase ngayon yung inyong napakahuhusay na talento? Sobrang sarap sa pakiramdam. Parang yung bonding po sa mga artists. Parang syempre number 1 naman, showcase mo yung talent mo. Pero ang sa akin po kasi sobrang sarap sa feeling ng makakaband mo ng yung magagaling na artist, lalo sila. Mas parang meron bang ang pakiramdam ba ay parang 10 inaibig mo ngayon? Parang ganun po. Ano naman ang konsepto na gusto mong palabasin sa iyong drawing? Sa akin po kasi parang nung Life is Beautiful, parang naisip ko kagad yung parang dapat makulay, colorful, tapos naisip ko po tong Buddha kasi parang for me, nagsisimbolize po siya ng peace. Parang, life is beautiful when you're at peace. Yung ganun. Tapos, ginawa ko na lang po siyang makulay. Para, yung ganun po. Di ba merong may Buddha na happiness? Yes po, meron. Oo. Depende sa... So good luck. So, ano naman ang pakiramdam na sa ganitong proyekto napapakita niyo yung galing ninyo? Sobrang sarap po sa feeling kasi may mga gantong may mga gantong event na ginagawain na mga project na yung napapakita namin talaga. Volunteer ka rin dito? Yes po, volunteer. Sige, imbitahan mo yung ating mga kababayan na tumutok saan. Puntahan at bisitahin yung inyong obra sa mga darating na araw. Okay, yes po. Iniimbitahan po namin kayo sa 11 po, starting 11 po. Magkakameron po kami ng parang, magkakameron po mag-showcase po kami ng ito po mga gawa namin. Parang sa 11 po mag-start yun dito po sa Laylay. Iniimbitahan ko po kayong lahat. Sana po pumunta kayo. Support local artists.
Okay, TikTok muna dyan. Ito, anong ginagawa mo dito sa iyong, ano yan, anong obra mo na ito? Pili ka dito, pakita natin, ano. Ang ganda, Oh, ano to, mukhang trending, ayan, Anong ibig sabihin yan? It's very simple naman po kasi para po sa akin just because hindi po siya colorful doesn't necessarily mean na hindi na po siya maganda. Kasi nakadepende na po sa atin kung ano pa yung perception natin sa beautiful, sa masaya, sa positive emotions. So kung para po sa akin, kung black po and white ay maganda. So yun. Ano pangalan mo? Timothy Andre Milambiling po. Taga saan ka? Taga Magpagpapa ng Kauna. So iba't iba pala ng mga kabataan ang nakiisa at nakikibahagi dito sa gawaing ito. Ayan. So meron din dito nagpapaganda. Oh, by the way, ang pinaka main organizer nito, I understand. Ang barangay, of course, ang barangay Laylay. Pero I understand meron ding concept si Cholo, si Cholo tol. Si Chong. Si Seller. Oh, special shoutout kay Cheng. Ito pag natapos ito maganda rin ito pero mukhang ito. Taga Tugos? Ang galing niya, ano? Ang galing mag-drawing. Kaya lang, ito, pakita daw natin. Ito, pinangalagdakan na ang galing-galing daw nito mag-drawing. Paring Borlocks. Tingin ka dito, dali, Baka mo, ang ganda nga naman ng drawing mo. Truly amazing and beautiful. Ano pangalan mo? Okay lang. James Obregon po. James Obregon. Parang ikaw ay professional ng artist. Hindi naman po. Ang ganda ng iyong obra. Maraming salamat po sa Taga appreciation. saan ka? Taga Tugos Buwak, Marinduque po. Bakit ka nainganyo na magbolontaryo dito sa gawaing ito? Unang-una po, kaya ako sumali dito kasi gusto ko rin makilala yung ibang mga local artist ng Marinduque at gusto namin makahikayat ng ibang mga local artist na may hilig sa arts. Huwag kayong mahiya. Kung gusto nyo, taon-taon naman to, mayroong mga gaganap na event. Sana sa susunod na taon mas marami pang kasali. Anong nais mong ipalabas sa iyong obra? Dito po kasi bila-bila yung naisip ko kasi yan yung Marinduque ang isa sa nag-export ng bila-bila dito sa Pilipinas at maging sa buong mundo. Sige, imbitahan mo yung mga kababayan natin na panuurin at personal na saksihan yung inyong mga ginagawang obra dito sa nalalapit na Lunes. Sa ating mga kababayan, sa mga Marinduqueño, magkakaroon po kami ng viewing mula 11 hanggang 17. Ito po ay bukas para sa lahat ng mga kababayan natin at maging mga turista. Nabanggit mo yun, libre ito kagawad, libre, walang entrance sa pagpasok dito. Alright, wala pong entrance. So yan, muli ang ating mga kababayan, mga magagaling, mahuhusay na mga artist. So ayan, nagutom na. Ikaw naman ang balita. Sige, eto, salamat sa inyo. Paalis na si Tita sa Rotary Club. At pasamantala na po natin puputulan ang ating programa mula po dito sa Port of Laylay sa Barangay Laylay, Buwak, Marinduque. Ako po, si Romeo Matac Jr., ang inyong naging katuwang sa pagbabalita ng mga impormasyon dito po sa ating lalawigan. God bless everyone. Mabuhay ang Marinduqueño sa mga panig ng mundo.